Ayan, magandang araw mga subscribers. Nandito pala ako ngayon sa manukan ng tatay ko. Wala akong maisip na na content. Kaya ang naisip ko, magkwentuhan na lang muna tayo. Dito ako sa kulungan ng mga manok. Wala nga akong maisip mga subscribers na topic natin eh. Siguro kung ano na lang yung maisip natin. Simulan siguro natin sa sa mga nangyayaring earthquake, malakas na earthquake sa Thailand at saka Myanmar ba yun? Na maraming nag-collapse, maraming gumuhong mga building. Kasi mga subscribers, mayroong mga prediction, parang nakasulat yan sa sa Biblia na magkakaroon ng mga sakuna, magkakaroon ng mga gera. Di ba may gera sa sa Ukraine, kung saan saang bansa. Ibig sabihin, nalapit na talaga yung panahon ng pagbabalik ni Jesucristo, pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, pagbabalik ng Diyos, na sinasabi doon pag bumalik na siya, mangyayari na yung final judgment. Ewan ko lang mga subscribers kung naniniwala kayo doon o kung naniniwala ba kayo sa Diyos o hindi. Siyempre may mga tao kasi na hindi naniniwala sa Diyos. Ako naniniwala ako sa Diyos eh. Ang pinaniniwalaan ng naniniwala sa Diyos mayroong langit at impyerno. Ngayon kapag namatay ka na wala kang kasalanan, sure ball na sa langit ang punta mo. Ngayon kung makasalanan ka naman, sure ball lang sa impyerno ang punta mo. Pero anyway, mga subscribers, alam ko meron diyang mga viewers na hindi naniniwala sa Diyos. Kaya sa iba't ibang bansa, kahit siguro sa mga Pilipino, meron ding hindi naniniwala sa Diyos. Pero sinishare ko lang to dun sa mga, para lang to sa mga naniniwala sa Diyos. Sinasabi kasi yan sa karamihan ng mga pastor, pare, o kung sino mang mga religyoso, na nakasulat yan talaga sa Biblia, na mangyayari ang mga sakuna, mangyayari ang mga gera, lindol. Siguro ito na yung panahon na yon na nangyayari na nga yung mga nakasulat sa Biblia. Kaya pag dumating na daw yung final judgment, lahat daw tayo i-judge tayo nung bumalik. Yun nga yung ating Panginoong Jesus, yung ating Diyos. Pag siya'y bumalik, ang mangyayari daw sa final judgment, parang husgahan tayo isa-isa. Halimbawa ko, Arvin, makasalanan ka, sa impyerno ka mapupunta. Ganto, ikaw, Juan, mabuti ka, sa langit ka naman. Ikaw, Pedro, makasalanan ka, sa impyerno ka pupunta. Ikaw naman, Matthew, sa langit ka dahil mabuti kang tao, wala kang kasalanan. Ganun daw, yun yung literal na sinasabi na mangyayari sa final judgment. Pero syempre sa panahon natin ngayon, siguro kung babasehan, baka halos lahat tayo, hindi ko naman nila lahat baka halos lahat tayo makasalanan na lahat tayo may kasalanan, di ba? Pag nawala tayo ngayon, naniniwala ba kayo doon? Kahit nga ako siyempre hindi ko naman iaangat ang sarili ko, sabihin ko pa rin na ako makasalanan din ako siyempre. Ibig ko sabihin, siguro kung narating ngayon bigla-bigla si Jesus Christ, baka isa o dalawa o iilan lang ang kanyang hahatulan, na ibig ko sabihin iilan lang ang mapupunta sa langit. Kasi sigurado ako makasalanan din naman ako. Sigurado ako sa impyerno na punta ko. Pero nasisiguro ko, meron sa kahit isa o dalawang Pilipino ang mapupunta sa langit kung dumating na nga si Jesus Christ para sa ating final judgment. Ganito kasi ang istorya mga subscribers. Meron kasing tinatawag na kasalanan. Meron tinatawag na mortal sin at saka venial sin. Ngayon, yung mga mortal sin, ibig sabihin ng mortal sin, yun yung mga grabing kasalanan. Halimbawa, nakapatay ka. Yan. Halimbawa, nakapang-rape o basta yung mga grabing kasalanan gaya ng pagpatay, yan yung tinatawag na mortal sin. Ngayon, kung sakali daw na namatay ka bigla, may kasalanan ka, mortal sin, tapos hindi ka nakapagkumpisal, hindi ka nakapaghingi ng tawad sa Diyos sa iyong mga kasalanan, bigla kang namatay, automatic daw yon na sa impyerno na ang punta mo. Kasi meron kang kasalanan ng pagkamatay mo, hindi mo nalinis ang iyong konsensya, hindi ka nakapag-confess, hindi ka nakapag-confess sa pare, hindi ka nakapag-kumpisal sa pare, yun,
Dahil mortal sin yon, automatic daw yon. Ang hatol sa'yo, sa impyerno ka mapupunta. Ngayon, meron namang tinatawag, yung pangalawa. Yung una, mortal sin, yun yung mga matitinding kasalanan. Meron namang tinatawag na venial sin. Yun yung mga kasalanan na mabababa lang. Halimbawa, yung mga ano lang siguro, mga pagsisinungaling, mga basta kunting ano lang, mga light offense ba ang tawagin. Yan yung mga kasalanan na mabababa lang. Venial sin kung tawagin. Ngayon, kapag ka naman daw wala kang mortal sin, no? Halimbawa, namatay ka, wala kang mortal sin, meron ka lang venial sin. Yun naman ay ang mangyayari sa'yo, bago namatay ka, venial sin lang kasalanan mo, ano? So, ang mangyayari, hindi ka mapupunta sa langit at hindi rin sa impyerno. Ang mangyayari, pag namatay ka, na meron ka lang venial sin, wala kang mortal sin, ang mangyayari doon mapupunta ka sa purgatorio. Doon daw sa purgatorio, pupurgahin ka, para kang pupurgahin, literal na pupurgahin. Baga mag-stop over ka muna doon sa purgatorio. Matagal na panahon, hindi lang saglit. Hanggang sa parang napurga ka na, nalinis na yung konsensya mo, yung kaluluwa mo. Later on, pero sobrang tagal daw yon. Later on, sa langit pa rin naman ang punta mo. Kumbaga parang pinurga ka lang muna, parang nilinis lang muna ang iyong konsensya. Kaya pagdating ng panahon, nalinis ka na, sa langit na ang punta nun. Yun, ganun daw yun ang istorya nun.